Kamusta ang buhay-buhay? Nandito na naman kami upang talakayin ang isang napakahalagang bagay. Ngayong araw ay tatalakayin namin at magbibigay kami ng ilang tips patungkol sa financial literacy. Ako si Herman H. Manangat At ako si Shena May Garpeza. at ito ang Money Matters. What's the first step to become a financial literate person, Herman? Una, you should create a budget plan. Track your income and expenses. Am I right, Tina? Yes, you're right, Herman. We should follow the 50, 30, 20% rule. 50 for the necessities, 30 for the discretionary spendings, and 20 for the pay and debt repayment. That's right. You should prioritize first your needs over your wants. Okay na? Okay na? Ngayon may budget na tayo, mag-usap naman tayo tungkol sa pag-iipon at pag-invest. Yes, and it includes emergency funds, retirement savings, and also low-risk investments. Yes, but in investing, you should not put all your eggs in one basket only. Diversify, meaning don't trust everything in one asset or one investment. Spread your investment in different types to minimize your losses and maximize your gains. Bossing, mukhang malungkot ka. Anong problema? Namumblema ka ba sa utang? Huwag gayaang mabaon ka sa utang. Bayaran mo muna ang mga high interest debts. O kaya mag-consolidate ng mga utang. Putulin ng mga credit cards. Okay ba, bossing? Tina, ano ba ang iyong financial goal? Ang financial goal ko ay makapag-travel ng debt-free. Ano naman ang sa'yo? Ang sa akin naman ay makabili ng bahay. Makakamit natin ang ating financial goal gamit ang solid na financial plan. Maraming salamat sa pag-join sa Money Matters. Ang financial literacy ay siyang susi upang magtagumpay ka sa iyong mga goals sa buhay. Kontrolin nyo ang inyong mga finances. Kaya ko, kaya mo, kaya natin to. Hanggang dito na lamang. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to ring our notification bell for more updates. Hanggang dito na lang. See you in our next video. Thank you for watching. Bye-bye!